Good morning po. Ang first question po namin is, can you tell us about yourself and your job at this business po? My name is John King Villasanta. I'm an OIC and cashier here in Hapshan. Sir, what can you give idea for your business po? Hapshan is a Filipino Chinese restaurant here in the Philippines. It is the first leading Chinese restaurant here in the nationwide. How do you make sure po na your ingredients are sourced ethically? Simula sa basic, merong policy yung sa company namin sa na which is hindi po pwedeng gamitin ah yung uniform sa pagta-travel. Kumbaga, pag once na papunta ka pa lang sa establishment, hindi mo pwedeng gamitin yung uniform and dun mo pa lang siya susuotin pag nasa loob ka na ng establishment para dun na nai-ensure din namin dun na safe yung mga ingredients na gagamitin namin kasi hindi na-expose yung uniform na gagamitin namin sa kahit anong bacteria in terms of sa travel nga. Dun pa lang yung sa basic. Tapos, secondly, yung chef kasi namin is naturally citizen siya ng ah, Chinese or Chinese talaga siya. Hindi lang siya citizen. Chinese siya inborn. Bale, dun mas na-ensure namin na safe yung mga ingredients na ginagamit namin since galing to sa China. Alam niya yung mga ginagawa dun sa mga ingredients na yun, how to stock it, kung paano siya nape-prevent sa ah, pagka bulok. Sir, have you faced any ethical challenges and how did you solve them po? Example po ay yung challenges in fairness, justice, honesty, or etc. po. Sa mga ganong bagay, naman namin, open naman kami pag hindi namin pwedeng hayaan na lang pag may mga ganong problema, katulad kunwari may mga pagkakamali sa mga staff namin or sa mga customer. Ang ginagawa namin, kinakausap namin sila ng maayos para masolusyonan agad yung problema. So, pagdating naman po sa policies, what policies do you have in place to prevent unethical behavior po? Yun naman, nasa code of conduct naman namin yun. Pag mga ganung bagay, bago namin sila kumuha ng tao, kailangan magbasahin muna nila yung mga code of conduct namin, kung ano yung dapat iwasan or dapat nilang gawin para yung flow ng trabaho ay hindi maapektuhan. Next po is, what policies ensure fair treatment of your staff? Pag sa ganung bagay, minimake sure namin na lahat ng staff namin gumagawa ng parehas, hindi yung may mga nakatambay lang or dapat halos pinapanatili namin na lahat may ginagawa ng malinis ang store or kaya yung quality ng aming services ay ganun pa rin araw-araw. Sir, next po is, how do you promote a culture of ethics and integrity within your team? If ever po na may ibang religion or ibang lahi na co-workers, paano niyo po ito pinopromote ang culture ethics? Pag mga gano'n naman, nire-respeto naman namin yung kanilang religion, lalo na pag mga Muslim, kasi mostly hindi naman kasi halal yung aming binebentang pagkain. So, tinatanong namin sila kung yung religion nila hindi sila pwedeng humawak lang ng pork kasi bawal sila kahit humawak lang. Kaya ang ginagawa namin, if ganun, binibigyan namin siya ng ibang task or ibang gawain na pwede sa kanya. Ganun. Okay, tsaka sa mga customer naman,
if ever na may mga Muslim, open naman kami na ang pagkain namin is not halal. Sir, the next one po is, what measure do you take to protect customer privacy and data? Sa mga ganun, pag may mga sa privacy, lalo na pag may mga customer kami na medyo hindi namin sinasabi sa iba kahit na may magtanong sa amin, pinapanatili namin na sikreto, lalo na pag may mga kumakain sa amin ng mga celebrity or mga politiko, hindi namin talaga basta-basta nagpapapasok ng ibang tao. Next one po is, what case strategies have you made your business successful? Yung sa strategy naman, hindi naman, meron din kaming ginagawa sa branch namin, pero mostly yung mga strategy namin ang gagaling ito sa head office sa mga head namin, or sila din yung nagkakandak ng mga strategies o pinapadala na din sa amin. Pero minsan naman sila din yung nagtatanong kung ano pwedeng gawin para mas mapaboom pa yung aming store. How do you ensure great customer service po? Yun naman tuwing umaga meron kaming meetings bago magsimula para yung flow ng aming trabaho is consistent hanggang matapos yung aming operation. Next one po is, how do you stay competitive in this industry po? Yung sa pag gano'n naman, hindi naman kami nakikipag-kompetensya sa ibang Basta magawa lang namin yung matake lang namin yung quota namin sa araw or makalampas pa kung mas maganda. As long as na consistent yung aming flow at mas maganda yung kita namin, dun kami. Hindi. The next one is, how do you manage your team effectively? Pag sa team namin, open naman kami lahat. If may problema, hindi namin pinakausap namin ng ayos, hindi kami naglilihiman kung ganyan, kung may problema man, kakausapin namin, bibigyan namin ng solusyon kung saan siya mas madali. At saka hindi naman namin kailangan na yung magpataasan Kasi isang team kami, kasi pag may mga ganung bagay at may hindi pagkakaintindihan, kami din yung madadamay. Sir, pagdating naman po sa customer feedback, how do you use customer feedback to improve? Minsan binibigyan namin sila ng mga leaflets para sa customer feedback, at binibigay din namin sa kanila yung page namin sa Facebook. If tinatanong namin sila kung anong mga gusto nilang i-improve or kung anong problema sa service or sa food. How do you deal with a customer who is unhappy with their order po? Hindi naman may iwasan yung ganong mga customer sa lahat ng bagay. So, ang ginagawa namin, if hindi siya satisfied or may problema sa kanyang in-order, pinapapili naman namin siya kung gusto niyang palitan or cancel na lang yung food, or kahit kung hindi na lang namin pinapabayaran or gano'n. Can you give an example of that decision you made and how you handled it? Ang mahirap kasi dyan, pag lalo, hindi naman sa customer, sa mga kasama, lalo na pag may problema, kahit gusto mong yung kadalasan madalas malate or laging absent, syempre, kahit naman kausapin mo yun, pero ginawan mo na ng paraan, pero ganun pa din ang ginagawa. Syempre, dapat magdesisyon ka na tanggalin or